Umiinit daw ang temperatura sa dagat malapit sa Pilipinas kaya naman mas malalakas na ulan ang nararanasan natin. Sabi pa ng mga eksperto, indikasyon ito na malapit na ang La Nina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. 4 na araw mula noong linggo, nakalabas na rin sa wakas ng Philippine Area of Responsibility ang mata ng bagyong Enteng. Mga probinsya ng Silangang Luzon at Visayas ang pinakabinayo ng malalakas na hangin at matitinding buhos ng ulan sa pag-iral ng bagyo sa bansa. Pero hindi pa man nakakabangon ang karamihan sa pinsalang iniwan ni Enteng, sabi ng Pag-asa, maghanda ulit sa susunod na linggo. Meron kasing binabantay ang cloud cluster na mataas daw ang posibilidad na maging sama ng panahon base sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Climatology Division ng Pag-asa. And then nakikita natin dito sa susunod yung covering September 9 to 15. So may nakikita tayong tinatawag na TCLV3. So forecasted to develop over the eastern portion ng Pag-asa monitoring domain. Ito yung may high likelihood of tropical cyclone formation and is projected to enter the PAR during the period. Paliwanag ng Pag-asa, ang malakas na epekto ngayon ng ulan at nagbabadyang sama ng panahon ay dahil daw sa hindi normal na pag-init ng karagatan malapit sa Pilipinas na maikokonekta sa La Nina phenomenon. Kapag meron kasing La Nina, mainit ang dagat sa Pilipinas at malamig naman ang tubig sa karagatang Pasipiko o Central Equatorial Pacific. At dahil mas mainit ang dagat sa bansa, mas mataas ang moisture content, kaya mas nakakahatak ito ng tubig na iniipon ng bagyo. Kung tutuusin, masasabi raw na ito na ang hudyat na malapit na ang La Nina, ang panahon kung saan sobra-sobra ang buhos ng ulan. So mas unusual yung pag-init nung karagatan na malapit sa atin. Kaya hindi pa man siya full-blown or ganap na La Nina, yung SST na mainit na malapit sa atin, ito yung malaki ang contribution kung bakit nagiging mas marami tayong ulan sa ngayon. Dagdag pa ng Pag-asa, bagaman bumaba pa ang tsansa na magsisimula ang La Nina ngayong Setyembre, tataas naman ang posibilidad na magsisimula na ito sa susunod na buwan. So sa ngayon, nakikita natin, although bumaba yung probability of having La Nina for September, October, November, pero more than 70% for October, November, December. Sa ngayon, kahit wala ng direktang epekto sa bansa ang bagyong Enteng, asahan pa rin daw ang pabugso-bugsong ulan dulot ng pinalakas na habagat hanggang Huwebes at Biyernes, lalo na sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na umantabay sa panahon ng sakuna para maging handa at ligtas, lalo na sa panahong mas tumitindi pa ang epekto ng pagbabago ng panahon. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Huwag pa rin daw ilabas ang sinampay, mga kapatid, dahil magiging maulan pa rin sa Luzon. Pag-usapan natin yan kasama si Pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Veronica, linawin lang natin, may epekto pa ba itong bagyong Enteng sa bansa? At kasi nagtataka yung marami, bakit maulan pa rin? Apo, so kung sa epekto naman ng mga pag-ulan, ito naman ay nagdadala pa rin naman ng mga paulan, pero mga moderate to heavy rains dito sa may bandang sa ilang parte ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So doon yung pwedeng 50 to 100 millimeters of rain dahil nga dito kay Enteng. Pero sa ibang parte naman ng ating bansa, like sa may dito sa may other parts ng western, ilang parte ng western part ng Luzon area, yung mga paulan naman ay dahil sa habagat o southwest monsoon enhanced by Enteng. Ano-anong mga lugar ang uulanin pa rin o patuloy na makakaranas nga ng pag-ulan sa buong araw? At pakipaliwanag lang din ulit, Veronica, kung ano yung yellow, orange, and red rainfall warning. Okay po. So, kapag yung mga paulan, start natin sa mga paulan. So, for today, yung mga paulan na dala ni Enteng dito, mostly sa may CAR, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So doon yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan. And then heavy rains nga Ilocos Norte, Ilocos Sur. Then monsoon rains caused by southwest monsoon sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Occasional rains naman dahil pa rin sa southwest monsoon sa may Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Sa
Quezon, Marinduque at Romblon, cloudy skies, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog naman caused by southwest monsoon. And the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. So, meron nga po tayong mga iba't color-coded na heavy rainfall warning. So, meron tayong red, orange, at yellow. So, currently, may orange warning tayo, Zambales at Bataan. Yellow warning naman sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Rizal, at ilang parte ng Laguna. So, kapag naka-yellow warning tayo, ito yung pinakamababa, yung flooding ay posible sa mga flood-prone areas. Kapag orange warning naman, threatening na yung mga pagbaha, at kapag red warning, ito ay dapat alerto na tayo sa mga posibleng kung mapapa-evacuate na po tayo. So ito yung pinakamataas na level, yung red po. Hanggang kailan natin mararanasan yung ganitong panahon? Opo. So kung dito sa may Metro Manila ay ngayon and then tomorrow, posible occasional rains, and then pagdating ng Friday, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat, pagkulog, inaasahan natin. Although maulan ng Friday, hindi naman katulad sa nangyari nung Monday. At over the weekend ay improving weather. So halos ganun sa malaking bahagi ng ating bansa. Although sa may Ilocos region, kahit weekend, posible pa nga rin na maging maulan. Veronica, kamusta? Ano ang update doon sa binabantayan nating posibleng isang mamuo na isang sama ng panahon na naman dito sa may bahagi ng Pacific Ocean? Apo. So, sa ngayon, kung low pressure area man or bagyo, inside or near the Philippine Area of Responsibility, wala naman. So, although may mga cloud cluster sa paligid natin, usual naman talaga may mga cloud cluster, pero kung nakikita na natin, kasi ngayon wala pa namang LPA pero nakikita kasi natin sa ating produkto na tropical cyclone threat potential, na posible ngang may medium for this week, low to medium chance na magkaroon ng tropical cyclone. And then kaya ang ginagawa po natin ay closely monitoring tayo habang wala pa naman yung mga nakikita nating low pressure area or bagyo. Kasi kung hindi pa siya mag-develop into low pressure area, so hindi pa din natin masasabi yung kung ano ba yung magiging movement niya hangga't hindi pa siya nabubuo. Pero pag once na nabuo ito, mas nakakita tayo na kung paano ba ito posibleng kumilos at kung ano yung mga areas na posible nitong tahakin. Pero right now, closely monitoring tayo sa mga posibleng mangyari. Pero dahil nga sa La Nina, 'di ba, Veronica, ay mas mainit yung temperatura natin sa may bahagi ng Pacific Ocean. So, isa ito sa factor na tumataas yung chance na mag-develop ang isang sama ng panahon. Opo, kapag nasa may La Nina season na tayo, mas nagiging malapit nga yung area kung saan usually na-form yung mga bagyo. So, ang nagiging tendency sa atin ay nagiging mas marami yung bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility. However, hindi naman siya nagiging ganun kalakas. Unlike kapag El Nino, mas konti pero mas nakakapinsala yung mga bagyo. Ayun po yung mga possibility nilang dalawa. At masasabi ba natin na sometime this month, this September or pagpasok ng October, at saka natin masasabi na talagang mararamdaman natin yung epekto po ng La Nina? Ako, so ngayong September, October, November, so doon, ayun yung mga months na posible nga po, base sa assessment ng ating mga climatologists, ayun po yung mga posibleng months na kung saan posibleng maranasan nga po natin yung La Nina. At ngayong September, inaasahan ang ilang sama ng panahon usually nabubuo? Ngayong September, isa or dalawa, or two or three, yung posible. Pero naka-isa na tayong bagyo, so posible pa yung isa hanggang dalawa. Maraming salamat for the update. Pag-asa weather forecaster, Veronica Torres.